Inihayag ng tagapagsalita ng China na si Gu Jiakun ang kanyang matinding babala sa Pilipinas kung tatangkain nito na makisawsaw sa gusot sa Japan kasama ang Taiwan na pininindigan nitong bahagi ng mainland China at isang probinsya. Ang isa sa nag-trigger sa nasabing gulo ng dalawang malalaki at makapangyarang bansa sa Asia ay nang ihayag ng bagong punong ministro ng Japan na hindi nila pababayaan na lamang ang Taiwan kung sakaling malusubin ito ng China. Nagulat ang buong mundo dito, lalo na nang mag-react ang China na hindi pwede manghilam ito sa kanilang problema sa Taiwan dahil ito ay pagmamayari ng China na gagawin nila itong ibalik sa lahat ng pamamaraan. Sa kabilang banda, nagbigay ng bagong payag si Japan Prime Minister Sanae Takaichi na walang magbabago sa posisyon ng Japan sa China mula sa pangkalatang direksyon na pinagtibay niya kay Chinese President Xi Jinping sa kanilang pagpupulong noong Oktubre. Ginawa ni Takaichi ang payag noong Biyernes sa gitna ng lumalaking tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nagsimula ang lamat matapos sabihin ni Takaichi sa diet noong unang bahagi ng buwan na ito na kung ang isang posibleng emerhensya sa Taiwan ay nagsasangkot ng paggamit ng pwersa. Maaari itong maging isang sitwasyon na nagbabanta sa kaligtasan para sa Japan. Sinabi ng punong ministro sa mga mamamayag na siya at ang pinuno ng China ay muling pinagtibay ang malawak na direksyon na gagawin ng dalawang bansa upang komprehensibong isulong ang isang mutual beneficial na relasyon batay sa mga karaniwang estrategikong interes at bumuo ng isang makakabuo at matatag na relasyon. Sinabi niya na walang pagbabagong ginawa sa direksyong iyon. Tungkol sa kaunang uri ng sitwasyon, ang ituturing na isa na nagbabanta sa kaligtasan ng Japan, sinabi ni Takaichi na ang gobyerno ay gagawa ng komprehensibong paghatol batay sa lahat ng impormasyon alinsunod sa isang aktwal na nagaganap na partikular na sitwasyon. Sinabi rin niya na ang gobyerno ng Japan ay paulit-ulit na nagbibigay ng ganoong paliwanag mula noong administrasyon ni dating punong ministro Shinzo Abe nang maipasa ang batas sa seguridad. Ang banta ng China hindi lamang naging limitado sa Japan at Taiwan kundi maging sa mga kalyado nito mga bansa tulad na lamang ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Sa naging pahayag ng kanilang state-owned media na The Global Times, binanggit mismo ang Pilipinas na huwag nang mangialam sa problema nito sa Japan at huwag magpagamit sa Amerika sa hidwaan nito kasama ang Taiwan. Mas maigi na umanong pagtuunan ng lamang ng pansin ng Pangulo ng Pilipinas ang mga problemang panloob ng bansa na hanggang sa ngayon ayon sa China ay hindi pa rin naresolba ang mga kinakarap nitong mga isyo ng korupsyon sa bansa. Pero ayon naman sa Malacanang, hindi naman pwedeng magparaya na lamang ang Pilipinas kung madadama ito sa gera na ipinipilit ng China sa Taiwan katulad na lamang ng pag-amin ng bansang Japan. Dagdag pa ng Malacanang na wala din umanong karapatan ng China na insultuhin ang pinakamataas na pinuno ng bansa dahil sumusunod lamang ito sa dikta ng internasyonal na batas at huwag din umanong mangialam ang China sa panloob na problema ng Pilipinas katulad nitong pangialam sa ibang mga bansa. Ang patuloy rin na modernisasyon ng sandang-talakas ng Pilipinas ay hindi ito patungkol sa banta ng China sa seguridad sa rehiyon, kundi paghahanda sa anumang mga pagbabanta sa mga bansang nais manggulo at manakop ng mga nasasakupang mga karagatan sa West Philippine Sea.